lamang pong Miyerkules, ibinalita namin sa inyo ang tungkol sa nauusong uri ng pagtakbo o barefoot running. Ngayon naman, nakilala namin ang isang grupong ang advocacy, pagtakbo ng nakayapak. Bukod daw kasi sa pagpapatibay ng mga muscle, mabisa rin daw itong paraan ng therapy. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, lalo talagang sumisikat ngayon ang sport na running o pagtakbo dahil bukod sa magaitong paraan ng ehersisyo ay sinasabi nila mura ito. Biruin mo nga naman ay damit lamang o yung talagang komportable ka na suot tapos rubber shoes ay solved na. Pero para sa ilan, mas magiging maganda raw ang karanasan sa pagtakbo kung ikaw ay nakayapak. Kamakailan lang, agaw pansin ng runners na ito mula sa kupunan ng Region 2 na sumabak sa 4x100 meter relay ng nakapaa sa palarong pambansa. Sa bilis ng takbo, tila baliwala ang hirap, lalo tirik pa ang araw. Ang aktor na si Gerard Pizaras, isa rin sa naniniwalang mas mainam sa katawan ang pagtakbo ng nakapaa. Matagal nang mahilig sa sports at pag-ehersisyo si Gerard. Isa na rito ang pagtakbo, pero ang problema, marami siyang natatamong injury. Adjust ako ng shoe size o shoes. Okay, nawala yung patay ng kuko. Nagagawa ko yun weekly. Next week, magkakaroon naman akong shin splint. Sa kanyang pagsasaliksik, nadiskubre niyang isa palang paraan ng therapy ang pagtakbo ng nakapaa. 2 taon na raw mula nang simulan niyang tumakbo ng walang sapin sa paa. At mula noon, wala raw siyang naging problema. Hindi raw dapat matakot sa init o sakit na mararanasan sa pagtakbo ng nakayapak. Tapos bibiglain mo, mainit talaga. Pero kapag nag-umpisa ka na pa-rise pa lang yung araw at painit pa lang yung ground, nag-a-adapt yung skin mo eh. Kabilang si Gerard sa grupong Go Paa na sumusuporta sa barefoot running. Aminado siyang kaakibat ng kanyang advokasya ang masugatan paminsan. Pero baliwala raw ito sa mga benepisyong kanyang nakukuha. Pwede naman daw kasing gumamit ng sandalyas gaya nito bilang proteksyon sa posibleng salubsob sa paa. Pati sandalyas si Gerard na rin ang gumagawa. Manipis na rubber at tali ng sapatos, ayos na. Ang importante raw kasi nakahulma pa rin ang iyong paa. Pati nga ang kanyang bunsong kapatid na engganyo na rin. Nung one time, pumunta ako sa isang place, napigtas yung sandals ko eh. So napilitan ako mag-barefoot. At grabe, mararamdaman mo talaga na yung metal, kapag naapakan mo siya, ang lamig, ang sarap sa feeling. Pero ang mga avid fan ng running, iba-iba naman ang pagtanggap sa ideya. Gusto mo bang itry? Ayoko. Bakit? Pag mabubog pa ako, mahirap na. Baka po someday. Bakit? For experience. Di ba kasi mechanics ng running bare feet eh. May sapatos, iba talaga eh. Yeah, pero kakayanin naman kung magpa-practice. Payo naman ng isang doktor, bago sumubok ng anumang ehersisyo katulad ng barefoot running, ay dapat kumonsulta muna kung talagang fit ka para rito. Jessica, ika nga, kahit ano namang sport ay may kanya-kanya talagang peligro. Kaya doon sa mga gustong sumubok nitong pagtakbo ng nakayapak ay kailangan lang maging alisto. Dahil sa huli naman, ano ba ang talagang suwak sa inyong sport at talagang magiging makakabuti sa inyong kalusugan, Jessica? Okay, Lala, nabanggit ba sa'yo kung sino yung mga hindi pwedeng tumakbo ng nakayapak? May ano ba yan? May age level ba yan? Actually, kung si Gerard ang tatanungin, may mga bata talagang nakakasama na sila, Yes. babae, nakatatanda, lalaki, meron talaga tumatakbo. Pero ito sa doktor na ating nakausap, siyang foot and heel doctor na si Dr. Fernando Acance. Siyempre, hindi pwede dito yung mga diabetic dahil nandito talaga yung peligro na masusugatan ang isang tao. Kaya kailangan din talaga piliin muna at kumonsulta sa doktor kung po pwede kayo dito sa sport na ito. At saka pagka malutong na ba yung mga buto, no? Lalo na yung mga senior citizen, pwede pa ba dyan, Lala? Kailangan din talaga ng eksperto kasi, Jessica. Kaso ito talaga yung kalusugan kailangan. Pero sa mga sumusubok nito, hindi naman daw kailangan talaga na takbo agad. Pwede rin ang lakad para daw lumakas yung ating yung heel, yung ating toes, pati yung arch, yung sinasabi sa ating pinapaliwanag. Maganda daw itong paraan ng pag-ehersisyo kasi kung gagamit ka talaga ng sapatos, yung mga cushion daw na yan ay hindi nakakatulong para lumakas ang ating muscles. Pero pag
kapag ikay nakapaa, napipilitan ang ating katawan na mag-adjust at in a way, exercise yung muscles natin sa paa. Yun ang paliwanag din sa atin ng mga advocates nitong pagtakbo na nakapaa, Jessica. Okay, at patutuod dyan itong si Gerard, no, yung na-interview mo, sabi mo, nung ginawa niya yan, parang gumanda yung kanyang pakiramdam at nawala yung mga dati niyang problema sa paa. Tama ba, Lala? Tama, Jessica. 2 taon niya nang ginagawa ito at never pa daw siya nagkaroon ng injury. Kumpara noon na napakatagal daw niya talaga nag-ehersisyo at tumatakbo, lagi siya nagkakaroon ng injury, Jessica. Okay. Sa palarong pambansa nga, may mga tumakbong nakapaa. Maraming salamat sa'yo, Lala Roque.